So ito po ang PC Center at ako pa rin po si July, ang hubad yung technician. Excuse me. So, nagtag-ulan ho, hindi tayo nakapag-upload dahil nasira ang ating internet connection. So, bumawi naman ako sa inyo. May ginawa ho akong simulator para hindi na kayo maloko ng mga nagso-solar. So, meron dyan na only solar sa 400 watts na panel pababa. Hindi ko kabisado ko ano ulit yung kanya dahil nakalimutan ko na. Kasi hindi ko talaga interesado sa setup niya kasi baliktad yung mga wiring. Ang sinasabi ko po ay si Mr. Morales pa rin. So makikita niyo sa mga naglalabas ng video na tag-ulan, full charge. Aba, nakakapagtaka naman ho. So kung kagaya ko po kayo o natuto kayo sa mga itinuro ko, sa nagturo sa inyong iba, makukompute nyo po yun pamamagitan ng manual. Pero kung hindi nyo po alam kung paano gagawin, malilito kayo at maluloko lang kayo. So buti na lang nagtag-ulan at ako'y hindi nakapag-upload. So nag-code na lang po ako ng HTML na may kasamang konting scripting para lang po makagawa ng simulator para malaman nyo na rin kung ilang watts, ilang AH yung gagamitin yung battery, depende sa type ng voltage at saka ng chemistry ng battery o battery type. So like and subscribe nga po, like and subscribe nga po pala and share na din. So ganito po, without further ado, ito po ang ating simulator. Wait, but wait, there's more. Saan yun? Ayun. So kung makikita nyo po dyan, solar panel, simulator, palaking ko kaya ng konti. Palaking ko lang po. Wait lang. Yan. So ito po yung unang idea ko pa lang doon sa simulator natin. So nung wala akong magawa, sabi 100 watts, ito yung capacity mo simulate. So ito po yung naging result niya. Then nag-evolve po na nag-evolve yan. Ito naman po yung pangalawa, hindi ko mapagana-gana kasi mali yung scripting ko. And then ito po yung sumunod. Sabihin natin 1000 watts. Ang problema, hindi po makita yung akin pong simulator ay hindi siya, kundi i-refresh mo pa siya. Yan. So hindi ko mapagana. So yung makikita nyo, pero gumagana po yan, hindi lang halata. So hindi po ako na-satisfied dyan. And then yung pangalawa ko, ito po colorful naman. Ang problema, hindi side by side ang load at saka yung generation at saka load. And then dito naman ay ayun, dollar po ang nagawa ko. Kasi kinumpit ko po yung formula, kaso lang dollar sign ang aking nailagay. At dapat po ito kasi ay international simulator. So hindi po pwede kasi tayo po ay Pinoy, hindi po dollar ang pera natin. Ito naman po yung isa. Hindi natin ngayon. Dito naman po ay babasahin nyo pa. Kasi mas mahirap pong mag-compare kung babasahin nyo pa. At saka po dito ay binaligtad ko yung load. Kaya negative po siya on the negative side. So mas maganda po kung side by side. Kaya ako po ay nauwi dito sa ito na po ang final natin. Ito po ay lalagyan ko ng link at free to download po ito. Bahala po kayo kung gusto nyo baguhin, gusto nyo improve. Ang margin for error po ay maliit. At ito po ay ano ba ang nasa loob ng ating program. Adjustable po yung ating solar panel. Yan. Pero po pwede nyo rin po i-punch yung kanyang solar. And then yung efficiency po, standard efficiency ko po ay 70%. Bahala po kayo kung ilan po ang gusto niyo. And then yung ating pong battery type ay tatlong klase, isang lithium ion, isang lead acid at saka isang LiPo4. And then pwede nyo rin pong baguhan ng system niyo. Yung 36 volts ay hindi ko na isinama kasi bihira po yan. And then yung load mo, pwede mo rin pong paltan. Ito po ay yung total load nyo na. Halimbawa po yung aircon, 7, 4, 6,
746.7 watts. Pero during calculation sa solar, yan po ay nagiging 1000 watts ang isang 1 HP. So sabihin natin isang oras mong ginamit, simulate natin using 100 watts. At ito po pala ay ginawa ko para doon sa mga tamad na viewer at sa mga viewer na ayaw manood at ayaw matuto. Dito po ay hindi na kayo maloloko ng paborito nyong nagsosolar dahil meron na kayong simulator. Margin of error, again, maliit lang po, tolerable. So, calculate po natin at makikita nyo po ang output. Yung pula, yung po ang consumption, and then yung green, yung po ang inyong generation. So, meron po siyang tatlong kondisyon. Ito po ay yung sunny, talagang tirik na tirik ang araw at galit na galit sa inyo. Ito po ang sunny, na merong kaunting maulap-ulap. At ito po yung cloudy, na wala po siyang araw, kundi puro ulap lang. And then yung pong rainy, kagaya po ngayon. So yung mga napanood ko po lately ay maulan pero full charge. So maganda po raw, upang malakasan po raw ang setup. So dito po sa simulator na ito ay napakatangan nyo na pag kayo nabola pa. Sabihin natin 100 watts lang yung inyong load, ginagamit nyo ng 8 oras. Hindi pala, ilan ba? Sabihin natin 3 yung ilaw mo sa bahay, ang gamit mo ay 12 watts na bumbilya. Wala kang ibang appliances. Tingnan mo ba kung kakayanin ng iyong 100 watts na solar panel. Pinakita ko lang po kung paano nyo sisimulate o paano ilalagay yung inyong load at saka paano kayo, ano yung idea behind dito sa simulator natin. So sa 100 watts po, sunny day ay 420, and then ang consumption mo ay 96 watts. And then dito po ay sunny with cloudy, kaya pa rin po yung inyong solar at saka anong inyong load daily. At dito naman po sa cloudy, kaya pa rin po dahil 96 watts lang yung tatlo 12 watts ninyo. Ano, 12 watts lang pala ito, 12 plus 12, so 36 watts, sorry ho. Yan, natanga lang. So ulitin natin. Sa iyong tatlong bumilya na 12 watts, yung kulay puti, yung daylight. So makikita nyo po rito na kung sunny day, may sobra pa kayo, may tira pa yung battery nyo. And during cloudy days, may araw po siya pero maulap-ulap. Kakunti lang po yung kanyang margin for error po, pwede, yung kanyang difference. So po pwede nyo pong patayin na lang yung isa kung hindi naman kailangan. At kung dito naman po sa pangatlo, sa cloudy, siguro gumamit na lang muna kayo ng mga isa na bumbilya. At dito po sa rainy days, kagaya ngayong mabagyo, kalokohan na po yung sinasabi nila na sila ay full charge pa rin sa 100 watts. O kalokohan na po yung kung ito po ay makakapag-supply pa ng inyong needs sa solar consumption ninyo. So dito po sa 12 watts, isang bumbilya na lang ay makakadalawang oras lang po ito. Tatlo. Almost tatlong oras isang bumbilya. So dito po ay hindi na kayo maloloko, kagaya po nung paborito ni Mr. Morales, aircon, only. So ang kanyang pong solar panel ay around 400 watts. Given the benefits of the doubt, gawin natin 500 watts. Ang efficiency ay 70%. Ang kanya pong system ay 12 volts. Ang load po niya ay isang aircon. Sabihin natin simulan po natin sa 0.5. So pag 0.5, yung 1000 watts ay magiging 200 watts. So only po daw, lagay na lang natin sa 8 hours and then calculate. So kaya nga bang suportahan ang aircon? Opo, sa 8 oras ng 500 watts. Pero hindi po yan only. So dito makikita nyo na ang inyong total consumption ay 1,600 and inyong generation ay 1,200. Again, margin for error ay kaunti lang, so tolerable. Ito po ay makakagamit kayo ng almost ilang oras ba ito?
8 hours. So makakagamit ka ng mga 6 hours plus. Pero during cloudy day, hindi po. Makakagamit lang kayo nito ng mga 3 oras, and then dito ay baka mga 1 oras lang o wala pa. And then sabihin na natin 0.75. So 0.75, tatlong 250 magiging 750 watts. 750 watts, 8 oras pa rin. And calculate natin, the same pa rin po yung solar panel, 500 watts ang kiniklaim ni Mr. Morales. So ayan, diyan po ay maglulukuhan na tayo. Kita nyo lang yung battery capacity niya ay isang 100 at saka isang 80 o 60 na pinagsama. Magkaiba pa yung battery chemistry, isang lead acid base at saka isang LiPo4 na 100 Ah. So ang required mo na lang na battery capacity ay 500 at 12 volts system. So yan, makikita nyo naka-series na po yan. Hindi na kayo mahihirapan, hindi na kayo manghuhula. And then sa cloudy days naman po, sa sunny day na sinasabi niyang pwede ka mag-unli, ang magagamit nyo lang po ay ilang oras lang ba ito? 200. So makakagamit ka ng 2 hours mahigit. O pasok ng 3 hours kasi 21 eh. 7, 7, 7, 21. Almost 3 hours. So hindi pa rin po siya unli. Dito ay lalo na pong hindi unli. Ito ay 2 oras lang. Dito po ay 30 minutes lang ito. And then dito ay wag mo nang gamitin at masisira lang ang iyong battery. So makikita nyo po doon sa ating simulator ay hindi na po kayo madadaya. Kung kayo naman po ay nagko-compute lang para po sa sarili nyong system at gusto nyong itaas kasi ang gagamitin nyo yung aircon, mataas ang wattage, mahal po ang mga wirings, magpalit po kayo ng 24. Yung ating pong 500 Ah, pag kinalculate nyo ay magbabago po yan. Magiging 250 Ah. And then sabihin natin gusto mo ng 48 volts pang malakasan. Ayun. And then gusto mo pa rin ng 8 oras, paano mo dadayain, paano mo hahabulin. So magdagdag ka ng solar panel, times 4 mo na agad, so 2,000 watts. And then calculate mo, and then ayun, makikita mo na nasa 2,000 watts ay may sobra ka pa, may sukli. Kahit cloudy days ay makakagamit ka pa rin ng around 7 hours mahigit. Yan. At ang battery system mo ay 15 na cells in series, 125 Ah each yung battery ninyo. So isa pong pinakamaganda yung EVE na battery. So yun po ay class A. Class A, di class A, may tawag po doon. Mamaya may iisip ko yan. And then daily consumption mo na lang po ay 6,000 watt hour. So base na lang dito ay mapapatamaan mo na yung simulator mo. So sabihin natin medyo may pera ka pa ng kaunti. So yung battery mo ay pwede mong itaas sa 150, 15 peraso pa rin. O kaya naman o pwede mo siyang gawing 200 Ah. So mas mataas po yung magiging capacity ng battery nyo. So ang magiging maganda po doon ay yung sobra ay pwedeng mapalagay doon sa 200 Ah ninyo. Sabihin natin everyday ay sunny o 4 na araw sunny, 3 araw sunny. Pagdating po dito ay mako-compensate po niya at makakawalong oras pa rin kayo ng gamit. At dito po ay halos maipupul. Kahit cloudy makakagamit kayo ng aircon dahil yung natipid ninyo o yung sobrang power generation nyo ay pupunta doon sa 200 Ah nyong itinaas na battery. So yung imagination nyo na lang ho ang maglalaro dito kung paano nyo gagamitin. At least may idea kayo at hindi na kayo magko-compute manually. So dito makikita nyo po na ang required na solar panel na doon sa makukulit sa aircon na lagi na itinanong o yung matataas na appliances, ito po yung magagamit nyo rin. Basta ilagay nyo lang yung kung ilang watts yung ginagamit ninyo at doon po ay makikita nyo na yung kailangan yung battery, ano bang system ang gagamitin nyo, kung yung 24 o yung 48. So pag ginawa natin 24, mababago po yan. Ayan, tumaas pero umunti yung battery.
So yun po yung battery adds up pag series, yung voltage, and ampere adds up pag nakaparallel. So ito po ay nakalagay na kung in series ba yan, para po hindi na kayo masyadong mahirapan at kaunti na lang yung puzzle sa inyong isipan at may idea ka na. So isa pong pinakamaganda nito, halimbawa meron kang, halimbawa i-base mo sa daily consumption mo sa isang buwan. Yung isang buwan mo, tingnan mo yung kilowatt hour. So sabihin natin yung kilowatt hour mo ay 100, i-divide mo sa 30. So kung ano yung lalabas, yun yung kailangan mong watts per hour. Sabihin natin lumabas na 500 watts lang ang kailangan mo sa isang araw, and then calculate mo ng 24 hours. Yan. So sa iyong 2000 watts na panel ay kulang pa rin ang iyong generation para ma-reach mo yung peak ng iyong load consumption, o para ma-reach mo yung demand ng iyong load consumption. So dito po sa simulator na ito ay marami kayong po pwedeng gawin at marami pong bagay na matutunan kayo at hindi na kayo maloloko basta gamit nyo ito. Again, margin for error ay kaunting-kaunti lang, tolerable. Kung meron po kayong bug na makita, i-report nyo po sa akin o PM nyo lang ako doon sa ating YouTube para po magawang ko ng paraan. So ito po ay ginawa ko lang within an hour o mahigit lang, kasi sa dami ko pong ginawang simulator ay ito po nakikita nyo ay napakadali lang pong gawin ito. So para makita nyo lang yung page source, at dito makikita nyo na yung atin pong scripting, kaunti lamang, at saka yung computation, yung mga value ng computation. Ayan, makikita nyo na po dyan kung paano natin kinompute, paano natin binuo. Ayan, kayo na po ang bahala, baguhin nyo kung gusto nyo. Yan po ay free, open source po ito, hindi po ipinagdadamot. So siguro ho dito sa ating simulator ay hindi na kayo maluloko ng ibang nag-YouTube, kasi dito ay may idea ka na kung pinagloloko ka o niloloko ka lang. Yan. So test nyo lang po yung simulator natin kung anong gusto nyong diskarte. Basta dito po, tandaan nyo, yung pula, yun po ang inyong consumption, at ang inyong pong consumption ay ilalagay nyo sa watts, at kung ilang oras gagamitin. Halimbawa ay laptop 65 o plot natin ng 70, and then ilang oras mo ginamit ang laptop mo. Halimbawa nagtatrabaho sa call center 8 oras, o calculate mo, tanggalin mo tong si solar. Ayan, pwede mo tanggalin yan si solar, calculate. So yun yung magiging consumption mo within an hour. So pare-pareho po ang consumption yan. So ngayon ibe-base mo, habulin mo tong si rainy at saka si cloudy. So sabihin natin magsimula ka sa 200 watts, and then calculate mo. Ayun, pag cloudy, solve ka. Pag sunny, solve ka. Pag sunny with clouds, solve ka pa rin, kasi pareho. So margin for error kaunti lang, so kaunti pang taas. And then si cloudy, kaya kung hahabulin mo yan, ita-times to mo yung iyong solar panel, gagawin mo yung 400, at makikita mo, mahahabol mo itong si cloudy. Itam, diba? Nahabol mo. Pero itong si rainy ay napakahirap na pong habulin ito, kasi ito ay ita-times 8 mo na. So 8 times 4, so 16 plus 16, 32. So 3,200 watts. So calculate natin kung tama ba calculation ko. So ayun, nakita nyo, nahabol si cloudy, kaya lang sobrang taas ng inyong solar panel. So balik natin sa 400. So ang limit lang po nito ay yung inyong imagination, at saka yung physical na po na gagawin nyo. Pero dito ay nakalagay na yung AH, nakalagay na yung weather condition natin. At least dito may idea na kayo kung sosobra ba o bakit kinulang ang inyong load sa inyong generation.
So ito po ulit ang PC Center at ako po ulit si July, ang hubad yung technician. Magandang hapon po. At tandaan nyo, like and subscribe. Share nyo na rin para po mabuhay ulit ang channel natin. Magandang hapon po.